Kamusta guys? You're watching the news listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong balita na si Mike Defensor ang kakasuhan kaysa sa kay Marcoleta. Kung natatandaan nyo, si Marcoleta mismo nagsabi na yung mga donors na para sa kanyang campaign sa 2025 election ay humiling na hindi, wag nang ipangalanan yung nag-donate sa kanila. At si Marcoleta mismo pa yung nagsalita, nagsabi na sa national TV na pinalandakan niya na ito ang hiling ng kanyang mga donors. Kumbaga, klarong-klaro na sana sa Omnibus Election Code na may violation itong si Marcoleta. Kaso ano nangyari? Pinawalang sala si Marcoleta at ang nangyari, itong si Defensor at yung isa niyang kasama ay liable o makakasuhan dahil sa pag-donate na hindi pagpapangalanan. Kitang-kita mo yung yung ah, kagaguhan dun sa desisyon ng COMELEC. Okay, so balikan natin 'yan. So ipapakita ko mamaya yung reaction ni Mike Defensor, okay? And then, by the way, nakita ko yung balita galing kay Attorney Wilfredo Garrido, isa sa mga hinahangaan nating abogado na masugid na nakikipag ah, o gumagawa ng mga contents para ma-share sa ating mga kababayan. Okay, so punta tayo muna sa Facebook, YouTube rather. At dito pakinggan natin ulit, okay, yung ah, balita para sa ah, pag hindi liable ni Marcoleta. Okay? All right. Let's go. COMELEC ang investigasyon sa umano'y campaign finance violations ni Senator Rodante Marcoleta. Kinatigan ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na ihinto na ang investigasyon. Ayon sa PFAD, nilabag ni Marcoleta ang Section 109 ng Omnibus Election Code tungkol sa detalyado na pagre-report ng mga kontribusyon. So, klarong-klaro guys, sinabi ni Ma'am Karen Davila na yung COMELEC, yung PFAD, yung department na sumusuri sa mga ganitong issue, ay sila mismo nagsabi na si Marcoleta ay naglabag, okay, dito sa Omnibus Election Code. But bakit hindi siya kinasuhan? Bakit hindi siya natanggal sa pagiging senador? So, tingnan nyo dito. Pero nilinaw nito na dahil sa Republic Act 7166, hindi na ito pang pang babalahura, parang pang gagago. Sino kaya yun ng nag-decriminalize nitong para hindi makasuhan, para hindi ma-liable yung mga kandidatong lumalabag ng SOSE. Imagine niyo kailangan mo ilista yung pangalan at amount na doon sa SOSE at si Chairman Garcia pa nga nagsabi na kung hindi mo nilagay yung numero o yung amount ng donor at pangalan, parang hindi ka na nagbigay ng SOSE. So, walang saysay yung kanilang decision at ginawa pang dahilan, di ba? So, parang pinapaluso talaga. Okay, continue. Hindi pa rin lusot ang mga donor sa 2025 campaign ni Marcoleta dahil yan, diyan nagalit si Mike Defensor. Kasi yung binigyan hindi makakasuhan pero yung nabigyan kakasuhan. Hindi kakasuhan. Pero yung nagbigay sila si Mike Defensor ang nagbigay kakasuhan ng COMELEC. O di ba? Kumbaga
Iisa lang yung gumawa ng krimen, at 'di ba naka-ano pa yan, anong tawag do'n, yung, nasa affidavit, 'di ba, na kailangan lahat ng sinasabi mo ay nasa SOSE mo. Tapos, dito parang, nangyari talaga na merong violation. O yan nangyari kay Mike Defensor. So, inilantad ng COMELEC, at siguro sinabi ni Marcoleta na ito yung mga donors nila. O, 'di ba? Kumbaga, safe ka na, Marcoleta, pero si Defensor ay hinding-hindi safe. Okay? So, ito may papakita kong post galing kay Attorney Garrido. So, okay. So, meron akong nakita. Yan. Dito siya nagreklamo, guys. Ano natin, palakayin natin. The fact is, yung kay Senator Marcoleta, dismissed na. Ba't naman kami ang makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba? Tinulungan mo makaakyat. Yung pumasok sa bahay, walang Tapos hinimbawa pa niya yung akyat bahay na kumbaga as an example. Kung magbibigay ka ng example, yun pa yung pinaka sikat. kaso. Yung nagtulak paakyat, may kaso. Ba't ganun? Pero, the fact Yan. Kung kay Mike Defensor, yan yung sinabi ni Attorney Garrido, na kunin mo yung pera mo. Kumbaga, nalaglag ka, kayo ang kakasuhan, pero yung isa, naging senador, lusot. Yan. Uwian mo yung pera mo. Oo. Tama naman. Okay. So, may propose dito si Attorney Garrido. Sabi niya dito, okay? Palakayin natin. Very interesting. So, how Mike Defensor can get himself off the hook. Kumbaga, ang sabi ni Attorney Garrido, kung si Mike Defensor, ilalaglag naman ako ng salbahe at walang utang na loob na si Marcoleta, I will claim immunity from prosecution for giving Marcoleta millions of pesos by saying the same was a bribe and not a campaign contribution. I will seek immunity under PD 749. Ito yung PD Presidential Decree, granting immunity from prosecution to givers of bribes and other gifts and to their accomplices in bribery and other graft cases against public officers. Kasi nga, kung sinasabi ni Marcoleta na yung doctrine, nakalimutan ko yung sinabi niya, na nangyari itong pag-donate sa kanya bago yung eleksyon. That means, meron pa rin kaso. That's yun sinabi ni Senator Ping na yung bribery, kumbaga bawal na bawal na ang isang public official, siyempre public congressman itong si Marcoleta noong 19 Congress ng sa GIP ata. Nakalimutan ko na. Nakatanggap siya ng pera sa isang pribadong para sa interest na maging senador siya, ay swak na swak. Meron pa rin kaso laban sa kanya. So pwedeng gamitin ito ni Mike Defensor para hindi siya makasuhan. Yun. And what kind of bribe? He can use his imagination, the same imagination that saved Marcoleta's skin at his expense. For example, say I give him money to sponsor a bill giving exclusive franchise to sell wigs all over the Philippines. O, di ba? So, yan. So, ito, laglagan. Imagine mo,
tinulungan mo na, yung kanyang na-slip siya sa national TV na merong nag-donate sa kanya pero ayaw niyang ilagay sa SOSE. Proud na proud pa, ha? Yan. Yan ang tinatawag nating, sabi ng mga DDS, law benders. Markoleta nyo, law bender po. So, I guess makikita natin ng salpukan ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. Kumbaga, si Marcoleta okay na sa COMELEC pero sila kakasuhan. Dapat si Mike Defensor, bumawi ka. Kasuhan mo din, 'di ba? Kunin mo yung pera na binigay mo. Ayan, pwede mo 'tong gamitin para hindi ka makasuhan. Okay. Guys, ano po sa tingin niyo? Kung meron pa kayong komento sa suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panunood and I will see you sa susunod na video.